Yo, what's up guys? Good evening. Nandito tayo ngayon sa may Bumatay, Mandaluyong. Pauwi tayo ngayon ng Lipa para bumoto bukas. Ah, siguro mga 3 oras nandun na tayo. Time check 10:38 ng gabi. Mas pinili ko ang gabi kasi less traffic tayo. Kaya tara guys, isahan na natin. Siya nga pala, ito ang kauna-unahan nating vlog. Although lagi naman tayo nagra-rides kaso wala tayong camera. Hindi pa natin kayang bumili ng mamahaling camera dati kaya hindi tayo makapag-vlog. Paglabas natin dito, Rockwell. Labas ng EDSA. Sana maluwag na. Yan nga pala guys, pasupport naman ng YouTube channel natin. Medyo tamang takbo lang tayo. Chill ride. Tayo ngayon sa Makati Mandaluyong Bridge. Rockwell. Ang ganda talaga sa Rockwell pag gabi. Wala na yung mga ilaw nila ngayon. Agay ko, butas. Stop. Daan natin ito, SLEX papuntang Service Road. Labas ng Muntinlupa. Daanan natin ang probinsya ng Laguna. Singit na tayo dito. Malapit na. EDSA na paglabas natin dito guys. Ito na. Nga pala guys, pag dadaan kayo ng EDSA, dandahan lang kayo. Meron dito mga biglang butas. Pag hindi mo kabisado doon daan na to, shoot ka ng shoot sa butas. Dandahan lang tayo kasi liliko sa kanan tong nasa harapan natin.
tayo sa underpass. Pwede rin naman doon sa taas, dito sa kanan, kaso matatagalan ka dyan kasi may traffic light dyan eh. Full tank pa naman tayo, hindi na tayo magagas nito kasi sobra-sobra pa yan, isang full tank natin. Dito sa EDSA, pag hindi naman kayo nagmamadali, dito kayo sa right lane. Kaya nyo yung mabibili sa kaliwa para di natin sila nakakabala. Malabo yung side mirror natin. Ito na yung mga pangit na daan. Pag mga ganito, distansya ka lang sa sinusundan mo. Kasi dito madalas yung aksidente, merong biglang pumipreno kasi nalilito sila dun sa dadaanan. Kaya biglang napapapreno. Signal ka agad, malayo pa lang. Dito tayo, SLEX. Papuntang Service Road. Sayang nga eh, kung maaga tayong nagkaroon ng camera, dami na nating narating na lugar. Kaya lang, wala tayong camera. Kasi hindi pa natin afford bumili ng magandang camera. Ito lang lagi sa side mirror ko. Kasi bigla-bigla sumusulpot dito eh. Ito, lubak dito sa gitna na to. Hindi ko pa rin alam kung maganda ba tong mic na nabili ko. Kasi ngayon ko lang tumatatry ng tumatakbo. Hindi ko alam kung yung noise cancellation niya ay maganda. Kaya malalaman ko to pagdating ko sa bahay. Ang hirap pala ng ginagawa ng mga vlogger, no? Kasi kailangan focus ka lang yung gitna, sa gitna ka lang. Hindi gagalaw yung helmet mo kasi ako pa naman tingin ako ng tingin sa side mirror. Dito, kakaanan na tayo dito sa may
bago makarating ng tulay, flyover. Laser na tayo dito. Kakana na tayo. Makulit tong mga semento na to eh. Hindi pantay eh. Uy! Naka-spalte na. Ay, kaputo lang pala. Sa prank. Ginagawa pa lang siya. Dito tayo sa kabilang service road. Ayoko dyan. Makakasabay natin dyan yung malalaking truck. Dito tayo. Tagig. Hindi ko pa rin alam pala, hindi ko pa natatry kung ilang oras ang itatagal ng battery ng action cam natin. Siya nga pala sa magtatanong, ang action cam natin ay DJI Osmo 3 lang tayo guys. Medyo nakaluwag-luwag tayo, bili tayo ng mas upgraded na camera. Sa ngayon ito lang muna. Tsaga-tsaga lang. Dito, bigayan lang dito guys. Bawal dito yung mga siga-siga, mapapaaway ka sa daan na to. Maganda ngayon, maluwag. Walang masyadong traffic, hindi mainit. Dapat kanina tayong umaga umalis kaso ang init. Tapos traffic pa. Kaya mas pinipili nating bumiyahe ng gabi. So dire-diretso lang to hanggang makalabas tayo ng Alabang, Muntinlupa. Update ko na lang kayo mamaya pag nandun na tayo. So yun nga guys, andito na tayo sa Alabang, Muntinlupa. Kaya gawa na pala to. Paglabas natin ang pagtagos natin dito sa Muntinlupa, San Pedro, Laguna.
excuse. Pakaliwanag talaga dito sa Muntinlupa. Daming street light. Pag ganun mga pedestrian, dahan-dahan lang kayo guys. Kasi minsan may bubulaga na lang. Magugulat ka na lang biglang may tumakbo na. Pag nasa kalsada, dapat alisto ka para iwas aksidente. Sino ba mayor ng Muntinlupa pa lang? Papalit na yung taon, hindi ko pa nakikilala ko sino. Hindi ko pa kilala. Araw-araw ko halos dumadaan dito. Hindi pala araw-araw. Tuwing uuwi lang pala tayo ng Lipa. Ginagawa. Anong ginagawa nyo dyan? Uwi tayo, boboto tayo. Kailangan wag nating kabayaan na hindi tayo makaboto. Kasi mawawala tayo sa listahan. Kaya guys, saan ba kayo bumoboto? Comment nyo nga dyan sa baba. Itatawid. Okay, magche-checkpoint sila maya-maya. Ang sisipag ng pulis dito sa Muntinlupa. Tuwing uuwi ako ng Lipa, lagi silang may checkpoint. Shoutout sa mga pulis ng Muntinlupa, sir. Ang sisipag nyo. Lagi yun pag uuwi ako. Tatayminan ko sila. May mag-checkpoint sa lugar na to. Lalo pa ngayon, dapat ngayon lalong mas madaming checkpoint eh. Kasi election nga pala bukas. Tignan natin dito sa mga dadaanan natin hanggang parating tayo ng Lipa. Pag nandito kayo sa lugar na to at naka-red, manatili lang kayo sa kaliwa guys. Kasi minsan pag umaga madalas hanggang hapon may nanguhuli dito eh. Pag dyan ka sa right lane, tuminto. Ito lang tayo.
Move it. Nakakamiss bumiyahe. Tutuyo yung lalamunan ko. Pag may nadaanan tayong tindahan. Hinto tayo para makabili ng tubig. Kasi natutuyo ang lalamunan ko. Kape kasi ako bago umalis eh. Para hindi tayo antukin. Kaping walang asukal. Nakakatakot sumabay sa mga gantong truck eh. Iniisip ko para laging tutumba sa akin to pag tinabihan ko eh. Tayo tayo ng konti. Na natin si Pops. Joyride din nga pala tayo kaso matagal na tayong hindi nakakabiyahe. Lailo muna. Kung nababalitaan nyo yung mga hold up, ang dami ng rider na hold up sa Metro Manila. Kahit tanghaling tapat, wala nang pinipiling oras yung mga ano eh. Medyo meron pa nga yung pinatay eh. Nakakatakot. Siguro next month biyahe ulit tayo. Ito na, nandito tayo sa San Pedro, Laguna. Kapal ng usok ng jeep. Biglang humihinto. Kailangan talaga alisto ka dito eh. Tsaka huwag kang tututok sa mga jeep. Kasi minsan bigla-bigla silang humihinto. Magugulat ka na lang. Magiging kwento ka bigla. Distansya lang tayo.
Ganda talaga ng puno dito eh. Liwanag. Saan punta mo, sir? Ingat din kayo sa mga ganong rider. Naka-placer sa kanan, sa kaliwa. Kakanan pala. Magugulat ka na lang din. Ang sakit sa tenga ng tambutso niya. Kailangan paunahin nga natin. Sakit sa tenga eh. Paglagpas natin dito sa ano na to, bibili muna ako ng tubig. Uuuhaw talaga ako. May tindahan dito, mga kainan ng mga driver. Gusto nyo mag-stop over, tambayan ng mga rider. Nandito. So, yun, okay na. Makainom na tayo ng tubig. Ito lalamunan natin. Dito pwede natin medyo bilisan kasi maganda yung kalsada. Nakakaduling naman itong ilaw na itong nakakaduling yung ilaw ganyan. Yung hazard na ang bilis, nagbibigay. Group rider na walang helmet. Alam mo yung mga rider pag ano eh, pag lokal ng isang lugar, kadalasan yung mga nakamotor na yan, mga hindi nag-helmet.
para tayo sisipunin na. Hindi tayo magbubuhay ng MDL natin kasi maliwanag naman. Tsaka maganda yung kalsada rito. Kaya nito, ito lang tayo sa kaliwa. At manghihinto dyan sa kanan. Gaya niyan, si Kuya, liliko ng kanan. Dapat nakaliko na to kung hindi nakaharang yung sa sasakyan. Medyo bilisan natin ng konti para di tayo abutin ng masyadong gabi. Mag-aalas 12 na pala. So, darating tayo mga 1:30. Dito pwede ka naman dumiretso rito pag hindi pa puno dito sa amin. Dito ka mag-stop. Kasi minsan may nakabantay dyan. Pinadiretso kami. Sarap talaga magmotor no? Makakalimutan mo yung mga iniisip mong problema Sino ba dito mga mahihilig na rides? Comment lang kayo dyan. Kala tayo pag minsan. Ako, inabot tayo ng traffic light. 40 seconds. Pagtagos natin dito. Paglampas lang natin ang traffic light na Santa Rosa na tayo.
Sayaw-sayaw si guys. Robinson Santa Rosa. Wala ko kayo dyan. Pagbaba natin dito, SM Santa Rosa. Ito na yun dito ngayon. Dito medyo tatalon ng daan. Yeah. Buti hindi natin kasama si Esme. Makakapagpabilis tayo ng takbo. Kasama kasi natin si Esme, bigla na lang may kumukurot sa tagiliran natin. May warning yung ano eh. Naranasan niyo ba yun? Yung bumubuelo ko magpabilis ng takbo, bigla may kumukurot sa tagiliran. So hanggang mapapapreno ka talaga eh. Yung mga naghahatid sundo dyan sa mga asawa, girlfriend, nililigawan, na-experience nyo ba yung ganun? Yung bigla na lang kumukurot sa tagiliran. Pag hindi ka pumreno, mauubos yung tagiliran mo.
Sarap talaga bumiyahe pag gabi. Napakaluwag ng kalsada. Hindi ka nakikipagsingitan. Ito lang, dire-diretsong takbo lang. Kailangan lang listo ka. Trabaho din pala tayo dito dati sa Ditech din yan. Sa loob siya ng Science Park. Siguro mga 20 ano, 2016, 20 basta mga ganyang year. Hindi ko maalala. Meron tayong tropa na hanggang ngayon nandun pa, mga regular na. Hanggang ngayon naman, nakaka-chat pa natin. Minsan nag-aaya mag-rides. Kaya lang di natin mapagbigyan. Kasi hindi pare-parehas yung oras ng o araw ng off para makagala kapag rides. Pala guys, ang layo na ng narating natin. Hindi pa ako nakakapag wait lang. Kung napanood nyo itong video natin, paki-like naman, paki-share, at paki-subscribe na rin. Pindutin mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa susunod nating rides. By June nga pala, magkakaroon tayo ng solo long ride papuntang Abuyog, Leyte. June 20 siguro, 2022 ganyan. Comment na lang kayo sa baba kung alam ko marami laging umuwi pa Leyte, mga nagmumotor. Comment kayo dyan kung para may kasabay ako kung sakaling uuwi kayo ng Leyte. Makikipiesta lang tayo sa probinsya ng asawa ko. Gusto niyo sumama na kayo, makikain na rin kayo. Kung tayo mapapalaban ng super long ride. Siguro fourth time o third time kong umuwi ng probinsya ng misis ko sa Abuyog, Leyte. Yung unang beses nakabas kami, naabot na ano din yun, ilang gabi rin, 2 gabi. Yung pangalawang beses, kasama ko yung pamangkin ni misis, tsaka mga kabarkada niya. 3 motor kami. Gamit natin yung isa nating motor, si Renren, ang ating Sniper 155R. Nasa siguro mga 36 hours, parang naalala ko 36 hours yung naging biyahe namin.
problema ko noon nung pabalik kasi nauna sila umuwi. Kaya mag mag-isa ako pauwi. So subukan ulit natin sa June 20 super long ride, solo ride. Mahirap din mag-ride minsan, hindi minsan, talagang mahirap mag-ride mag-isa. Kasi wala kang magiging kasabayan, wala kang kakwentuhan. Pag nag-stop over, mag-isa ka lang. Although meron namang mga, may matsatsambahan ka naman ng mga nag-stop over doon, makakausap. Pero iba pa rin yung kasama mo yung mga tropa mo. Maganda kwentuhan, kaya hindi ka aantukin sa daan. Patay na muna tayo ng MDL natin kasi napaliwanag yung daan dito. Maging responsable tayo sa paggamit ng mga auxiliary light natin para hindi nabibisit yung iba natin mga nagiging kasabayan, nakakasalubong sa daan kasi nakakasilaw yan, sakit sa mata, minsan nagiging cause ng aksidente. Kaya siguraduhin natin na hindi mataas yung pagkakamount ng MDL natin. Medyo mababa lang to para hindi kawawa yung nagiging kasalubong natin. Bilis lang ng biyahe natin, no? Pagliko natin dito, bandang checkpoint. So, pagliko natin dito, checkpoint. Ayan yung tinatawag nilang checkpoint mall. Pag kumanan ka dito, Canlubang, Laguna. Tandaan lang tayo kasi biglang may lumalabas dito. Kaya niya, no? Mamaya hihinto tayo sa tabi. Ipapalit tayo ng battery. Napaka-relax talagang gamitin ng NMAX. Yung sniper ko nga pala, yung pangalan si Renren, sabi ko kanina. Ito namang NMAX ko, si Toy Toy. Si Toy Toy.
What's up? Shoutout sa mga joyride rider. Ingat lagi sa araw-araw na biyahe. May sundalo. Pabuhay tayo dito kasi dito may mga biglaang butas dito eh. Ko alam kung nagawa na to. Natapalan na. Dito na tayo sa town proper ng Calamba. Bago tayo lumiko dito, o pagkaliko pala natin dito, SM Calamba na. SM City, SM Calamba City. Ayan guys, nasa Calamba na agad tayo. Ito lang tayo dito sa may gasolinahan. Check natin yung battery natin kung ilang percent pa. Ngayon nga, nasa Tanawan na tayo. Kalalagpas lang natin ang Walter Mart, Tanawan. Dito na malayan, salita ako ng salita. Lobat na pala yung camera natin. Konti na lang, may lang kilometer para aarating tayo ng tambay tayo saglit sa may Lipabig din. Hanap tayo ng makakain, ay may makakainan para pag uwi natin medyo busog tayo bago magpahinga. Dahil hindi ako kumain kanina bago umalis. Pasalubong lang ng misis na french fries kinain natin. Nagkape lang tayo tsaka french fries. Pilit lang tayo ng konti. Minsan merong mabibilis na sasakyan para iwas disgrasya tayo. Hindi naman tayo nagmamadali.
Yung iba kasi kung magpatakbo akala mo wala nang bukas, kaya yung iba nadidisgrasya sa daan. Hindi naman pag nasa kalsada tayo, lagi na lang pala mo nakikipagkarera tayo. Hanggang natin lagi ang finish line natin, ang ating mga tahanan at ang pamilya nag-aabang sa atin. Yun ang pinakang finish line natin. Dito pa rin tayo sa part ng Tanawan. Medyo mahaba itong Tanawan eh. Pag naamoy mo yung sa umaga, sa umaga pag bumabiyahe ka dito sa Tanawan, pag naamoy mo yung mabaho, naamoy foods, pagandaan lang yun, nasa darasa ka na. Yun ang palatandaan ko dati nung pumapasok pa ako sa Walter Mart Tanawan. Kahit medyo nakakaidlip-idlip ako sa jeep, kasi duty ko nun tanghali. Nakakaidlip-idlip ka sa jeep, pag naamoy mo yung mabaho, naamoy feeds, Tanawan ka na, nasa darasa ka na. Mawawala yung antok mo. Kahit tikit ka, alam mo nasa darasa ka eh, dahil dun sa amoy. Tsaka dito meron ditong masarap na gotohan dito sa may bandang kanan. Tuwing uwi ako dito, yun ang nire-request ni Mrs. Yung goto at bulalo dito. Mura goto dito, hindi unlike sa atin sa Metro Manila. Medyo may kamahalan ng goto ron. Goto rito, lang, 180. Unlike sa gotohan sa may Mandaluyong at saka yung bulaluhan din, nasa 500 plus 600. Mura kasi dito ang Kalabaw at Baka eh. Malapit sila sa Padre Garcia. Nandun ang kuhanan ng mga murang kalabaw at baka. Punta ka doon madaling araw, dami doon mga may nagbebenta ng buhay na baka, buhay na kalabaw, may mga karning baka, karning kalabaw, murang halaga lang. Tutusin, ang sarap sa probinsya eh, no? Totoo lang, ang sarap ng buhay sa probinsya. Ang kaso mo nga lang, dahil doon sa mga rate, provincial rate, medyo mababa ang sahod. Unlike sa Metro Manila na above minimum. Dati nung nasa Binyan pa ako nagtatrabaho sa may Technopark,
Baba lang ng rate ko nun, nasa 300 plus something lang. Dito guys, kahit naka-red to, pwede tayo diretso dito kasi hindi naman yan ano eh. Hayaan lang minsan ng mga traffic enforcer at mga police. Kasi napakaluwag ng ano, kalsada ng Batangas. Kaya kailangan lang listo ka sa mga lalabas. Tayo ngayon sa Bugtong. Sa Bugtong na tayo ng Lipa. Kita nyo ba yung gasolina natin guys? 1 bar pa lang ang nabawas simula Mandaluyong. Dahil gabi tayo bumiyahe, walang masyadong traffic, konti sasakyan. Kaya hindi tayo masyadong kukonsumo ng gasolina. Unlike kung nakaraang uwi ko na nakamotor ako, umalis ako ng I think tanghali yun o after lunch. Naabot ako ng 6 na oras sa biyahe. Sobrang traffic. EDSA pa lang, kalalabas ko pa lang ng Rockwell, talagang sobrang yung traffic. Sa tapat ng Lipa Royal. Ang gaganda ng ano dito guys, ang gaganda ng mga subdivision dito. Yung mga nagbabalak dyan, yung mga store for good na, try nyo dito kumuha ng bahay. Ang dami na rin mga subdivision dito. Unang-una, malamig yung klima rito. Paggabi, hindi mo po problemahin yung aircon. Sa bahay nga, hindi ako electric fan. Ang lamig. Sobrang lamig. Hindi mo kailangan dito ng aircon pag nandito ka sa Lipa. Dito ang intersection na papuntang Balete. Yung mga nagbabalak diyang yung daan na yan, babalak din mag-outing, meron din dyan liguan. Maganda rin yung dagat. Pero kung gusto nyo talaga ng magandang dagat sa Batangas, sa akin yung mga napuntahan ko, pwede ka maglubo o kaya naman Nasugdo sa Laiya, yan ganyan. Ang gaganda ng dagat dyan. Aray ko, butas. Hindi tayo ngayon sa Marawi.
Lipa Marawi. Madadaanan natin dito yung kanto ng papasok ng pinakamatandang mall dito sa amin sa Lipa, ang Fiesta Mall. Naalala ko nun, 3 taon ba ako? O 4-5 taon, ganyan. Lagi kaming dinadala dyan ng nanay namin para maglaro. Yan ang sikat na sikat dito dati, yung Fiesta Mall. Nung kabataan ko pa. Paglagpas naman natin dito, ito City Hall ng Lipa. Paglagpas naman natin dyan ay ang SM City, ang SM Lipa City. Ba't ba si City ako ng City? Ang SM Lipa. Ay yung daan na yun, pag kumaliwa tayo dun, yan ang papunta ng Lipa proper. Madadaanan mo dun yung pinakamatandang simbahan, ang Lipa Cathedral. Bukas pag hindi pa pala bukas. Isang araw pag uwi natin, daanan natin yung cathedral. Malapit na tayo sa bahay, mga siguro hindi pala malapit, mga 14 kilometers. Pero may pagkwentuhan tayo saglit dito sa mga kaibigan natin dito sa may Big Ben. Dito guys, pag fiesta ng Lipa, iwasan nyo to. Walang nakakadaan dito pag fiesta ng Lipa. Puro motor, kotse. Yung tinatawag namin na yabangan nights. Puro yabangan. Sabi nga ng mga Batanggenyo, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Dito na tayo sa Lipa City, Big Ben, dating bus stop. Ito ang dating bus stop ng Lipa. Guys, may hanap lang tayo ng makakainan dito. Balik tayo. So ayun guys, tapos na tayo kumain dito sa may Jollibee Big Ben. Uwi na tayo. Malapit naman tayo. Mga ilang minuto na lang, nasa bahay na tayo. Dito mga tropa natin. Ngayon lang tayo kasi pagdating natin sa bahay, para diretso na tayong pahinga. Hindi ko rin alam kung may pagkain pa din kasi hindi ako nakapagsabi na uuwi ako. Daming ang kasrider dito, tambayan pala nila to. Ang lamig. Nakakapanibago.
Excuse me. Damang-dama mo yung lamig dito sa lugar na to. Lalo na doon sa amin pagbaba natin ng tulay ng Pangaw. Napakalamig. Pagkatapos ng barangay na to, barangay na namin yung kasunod. Sarap talaga ng feeling pag nakakauwi ka ng probinsya mo eh, no? Yung simbahan ng barangay Ludlod. Ay, nanginginig ako sa lamig guys. Hindi ako masyado makapagsalita, parang naglalak yung pang ako sa lamig eh. Mas malamig pa sa aircon. Ito mga bagong ano lang din to, gasolinahan. Ingat lang tayo dito kasi ang daming aso lagi dito. Mga bigla na lang silang tumatakbo. Gugulat ka na lang, bigla may tatawid sa harapan mo. Ito na yung barangay Pangaw. Malapit na tayo sa bahay. Salamat guys sa mga sumama sa akin sa biyahe natin. Sana suportahan nyo ang munti kong channel. Paki-like and subscribe naman ng ating channel guys. At click yung notification bell natin dyan para updated kayo sa lahat ng gagawin nating video. Dito na yung sinasabi ko guys na sobrang lamig. Para kang nasa Baguio. Pag madaling araw dito, sobrang kapal ng hamog.
Kaya manginginig ka talaga sa lamig. Yung mga tao naman dito sanay na. Kaya normal na sa kanila yung ganitong klima. Oh, lamig! Dito ko natatapusin yung vlog natin guys kasi malapit na tayo sa bahay. Salamat sa mga nanood. Be safe lang lagi pag nagda-drive guys.